ang tanong, yung bang sabi niyang ako'y Diyos, hindi tao, payag ba siya? Yung bang hindi, payag? Sagot kayo. Hindi po. Hindi. Ang sabi ng Diyos, ako'y Diyos, hindi tao. Eh yung tao, sabi ng Diyos, ikaw ay tao, hindi Diyos. Anong sabi ni Kristo? Ako'y tao na nagsasabi ng katotohanan narinig ko sa Diyos. Isa sa mga katibayan na hindi po si Kristo ang tunay na Diyos. Pumapayag ba raw ang Diyos na siya maging tao, ang tao maging Diyos? Teka muna, ang konklusyon nila hindi raw pwede yun. Teka, tanungin natin ang Diyos. Pumapayag ba ang Diyos na ang tao maging Diyos? Yun. Pumapayag ba ang Diyos? Kung mo ba sinabi doon sa binasang talata, ako'y Diyos at hindi tao? Ang ibig sabihin, hindi na siya papayag ang tao maging Diyos? Basahin natin ang Exodo, ang pahayag ng Diyos kay Moises sa Kapitulo 7 at versikulo 1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Pumapayag ba ang Diyos? Hindi nga lang pumapayag eh. Ginagawa niya pang Diyos ang isang tao, kagaya ni Moises. Sabi ng Diyos kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon. Kaya nung nakikipaglaban si Moises kay Faraon, lahat ng sabihin ni Moises, nagkakatotoo, di makatutol si Faraon eh. Ginawa siya ng Diyos na Diyos kay Faraon. Para sabihin mo ngayon, para bang napaka-imposibleng pumayag ang Diyos. Ginawa niya pang ang Diyos si Moises kay Faraon eh. No? Tutulan nyo nga yung nakasulat na yan. Ginawa kitang Diyos kay Faraon. E di ang Diyos pwedeng gumawa ng tao maging Diyos. No? Kaya nga sa paghuhukom, yung lahat ng nanglalait sa mga Kristiyano, gagawin ng Diyos, ano? Sila ay paluluhurin dun sa mga nilalait nila. Nagagawa ng Diyos yun eh. Bawal naman talagang lumuhod tayo sa tao eh. Bawal yun eh. Pero magagawa ng Diyos yun. 3:9 ng Apokalipsis. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi, kundi nangagbubulaan. Narito, sila'y aking papapariyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at nang maalamang ikaw ay aking inibig. Bawal sumamba sa nila lang eh. Bawal sumamba sa nila lang. Pero pagdating ng araw, sa paghuhukom ng Diyos, yung mga nanglait sa mga Kristiyano, kagaya nitong mga nagpapanggap na Hudyo, sabi ng Panginoon, sila'y aking papaparyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa nang malaman nilang ikaw ay aking iniibig. Pero hindi pa nangyayari yan sa paghukom pa yan eh. Pero ngayon, may mga sumasamba na sa tao. No? Mali nga eh. Yang kasing pagluhod, ang kahulugan yan, pagsamba. Pasasambahin mo yung kapwa mo tao sa'yo. Bawal yan. Pero pag ang Diyos ang nagsabi, sambahin mo, gaya ng mga alagad niya, na hinamak ng mga taong nanghamak. Yung mga nanghamak, pasasambahin ko sila sa harap mo para malaman mong ikaw ay aking iniibig. Mahirap bang gawin ng Diyos yun? Kagaya ni Moises, hinahamak siya ni Paraon. Ang mga Israelita hinahamak ng mga Ehipsyo. Pero ginawa ng Diyos ang isang kamanghamanghang bagay, ang isang taong gaya ni Moises, ginawa niyang Diyos ni Paraon. Kaya natakot si Paraon kay Moises eh. Nagagawa ng Diyos yun. Para sabihin mo ngayon, pumapayag may ka ang Diyos na ang tao maging Diyos. Ano ang talata, ang liwaliwanag. Pumapayag ba naman ang Diyos na ang Diyos ay maging tao? Yung kanyang anak Diyos yun eh. Nagkatawan tao eh. Di pumayag siya. Siya nga nagsugo kay Kristo eh. Para magkatawan tao, paano sasabihin mo hindi pumapayag? Mag-isip kayo mga kababayan. Pumapayag ba ang Diyos na
ang tao'y maging Diyos? Pumapayag. Ginawa niya ang Diyos si Moises eh. Pumapayag ba ang Diyos na ang Diyos ay maging tao? Pumapayag din. Bakit pumapayag? Yung kanyang anak na Diyos, pinapagkatawan niyang tao eh. Sinugo nga niya eh. Nagkatawan tao. Ulitin natin ang unang Timoteo 3:16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng pagkadiyos, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Sa salita tungkol sa Panginoon Kristo, sabi ng inspired scripture na isinulat ni Pablo, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. That which was manifest in the flesh is God, in the being of a God, which is the Lord Jesus Christ. God was manifest in the flesh. Is it possible? Pumapayag ba ang Diyos? Pumapayag. Ang mga nagsugo, pinaganda pa nga siya ng katawan dito sa lupa eh. Yung ipinanganak ni Maria, nalalang ng Espiritu Santo ng Diyos. Doon nanahan yung kanyang anak na Espiritu na ipinanganak niya doon sa eternity o sa walang hanggan. Doon nanahan doon sa laman. Kaya, ang sabi ni Pablo, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Nagkatawan tao.